Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento. Sana po'y magustuhan yung kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Magkarelasyon na sina Brandon at Elena ng mahigit 7 taon. Ngunit itinago yun sa publiko. Dahil si Brandon ay may magandang katawan, attractive looking, at sobrang tinik sa mga babae. Ginagamit niyang itsura niya para makakuha ng kliyente. Samantala, hindi rin pwede ang may conflict of interest sa trabaho. Kahit sila Brandon at Elena naman ang owner ng negosyong ito. Ipinalabas nila na si Elena lamang ang secretary at business planner, maging managing director for documentation dahil wala na silang mahanap na kasing talino ni Elena. Pumunta si Elena sa kanilang company, daladalang isang katutak na papeles. Puno ng eye bags ang mata ni Elena. Namumutla na rin to dahil sa pagod at puyat. Hoy Elena, magpahinga ka naman. Ikaw na talagang employee of the year. Sayang at talino at husay mo, Elena. Mas maraming deserving na company para sa'yo. Masyadong maliit tong Smith Group Company para sa skills mo. Ano ba kayo? Natigilan ng lahat ang biglang dumating si Brandon. Hoy, si Sir Brandon ba yun? Grabe, kasama niya na naman si Miss Maika. Balita ko, apo yan ang pinakamayamang group sa bansa. Bagay na bagay talaga sila. Nakatingin si Elena kay Maika at Brandon na papasok pa lamang sa opisina. Nakahawak si Maika sa braso ni Brandon habang nagtatawanan. Balita ko may usap-usapang may long-term girlfriend daw si Sir Brandon eh. Hindi ako naniniwala doon. Kung meron, bakit hindi dinidisclose sa public? Sadyang matinik lang talaga sa babae si Sir Brandon kung kaya't kung kani-kanino siya nalilik. Nakatulala lamang si Elena. Nakakaramdam siya ng selos sa kanyang kaloob-looban. Bakit nakahawak sa kanya si Maika? Bakit hinayaan niyang dumikit sa kanyang babae? Hindi ba ako naiisip ni Brandon? Tanong ni Elena sa kanyang sarili. Oras ang trabaho tapos sige kayo sa tsismisan. Pagsibalik nga kayo sa trabaho niyo. Huminto ang mata ni Brandon sa tahimik na si Elena. Nang tawagin ni Brandon si Elena, ay agad namang nabuhayan ng loob si Elena. Elena. Bakit? Hala, hindi man lang siya nag-sir. Nagsiselos kaya sa Elena kay Miss Maika. Kaya siguro ay umalis si Elena sa company na ito kasi may gusto siya kay Sir Brandon. Narinig ni Elena ang bulong-bulungan. Bakit sir? Bakit ganyan ang itsura mo? May problema ba? Nag-aalala ba sa akin si Brandon? Alam niya bang nararamdaman ko? Mahal nga talaga ako ni Brandon. Pagkausap ni Elena sa kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang isip. Elena! Sir, ayos lang po ako. Napuyat lang kakatapos ng papers. Bakit po? Dalan mo kami ni Miss Maika na may inom sa office. Pag-uusapan lang namin ang tungkol sa partnership. Sige. Ay, Elena. Iced coffee nga pala kay Maika. Hindi siya umiinom ng mainit, pero mahilig siya sa kape. At saka isa pa, magpahinga ka rin. Baka mamaya hindi na maganda mga ipapasang papeles. Huling sinabi ni Brandon bago siya pumasok sa office. Grabe, kabisado ni Sir ang gustong drinks ni Miss Maika. Pakiramdam ko talaga, may namamagitan sa kanilang dalawa. Bumalik na nga kayo sa mga trabaho niyo. Ang dami pang pendings. Sambit ni Elena sa mga nagchichismisang empleyado. Sungit naman ito. Habang nagtitimpla sa Elena ng kape, ay bigla siyang napatanong sa kanyang sarili. Dinig na dinig ang halo ng kutsara sa tasa. Alam kaya ng soon-to-be husband kong paborito kong inumin. Alam niya kayang gusto ko sa kape, puso at hindi ganong matamis. Elena, ang kopi daw! Mabilis na pumunta sa Elena sa opisina ni Brandon. Nasa pintuan pa lang ay tanaw na ni Elena ang magkalapit na sina Brandon at Maika. Hinihilot ni Brandon ang kamay ni Maika. Nagkunuwa ring umupo si Elena upang makuha ang atensyon ng dalawa. Mabilis na kinuha ni Maika ang kamay niya na hawak ni Brandon. Ilapag mo na lang yan dito. Ito yung coffee, sir. 25% of sugar and 25% of cream. Mainit kaya baka mapaso ka. Napatingin lamang si Brandon kay Elena habang ibinababa ang kape sa lamesa.
Alam ni Elena ang paboritong timpla ni Brandon sa kape. Ito ba yung akin? I like cold coffee. Mabilis na kinuha ni Mike ang kape sa lamesa, ngunit hindi rin nagtagal ay mabilis na iniluwa ni Mike ang kape. Bakit it? Nandidiri nitong reklamo. Natuluan ng kape ang damit ni Micah. Oh my gosh! Ang damit ko! Mabilis na itinapon ni Mike ang kape sa mukha ni Elena. Bakit niyo po ako binasa? Hindi niyo naman sinabing kung paano ang timplang gusto niyo eh. Isa pa, hindi ko dinamihan ng sugar kasi masyadong unhealthy. Pagpapaliwanag ni Elena. Tumingin si Micah kay Brandon na nakatingin kay Elena. Mabilis na kumuha ng tissue si Elena para linisin ang basang lamesa, hindi ang kanyang mukha. Pasensya ka na Elena, tama ba? Nabigla lang ako at masyadong mahal kasi ang damit na suot ko para mamansyahan. Tulungan na kita dyan. Alam ni Elena na peke at pakitang tao lamang si Micah, kaya inirapan na lang niya ito. Hindi na Micah, manghiram ka na lang muna ng damit ko. Tumingin lamang si Elena kay Brandon. Puno ng tampo, umaasa siyang siya ang unang kakamustahin ni Brandon. Elena, makakalis ka na. Ako nagagawa niyan. Ako na. Sabi nang umalis ka na eh. Malakas sa sigaw ni Brandon. Nanginig ang buong katawan ni Elena dahil sa narinig. Mabilis na umalis si Elena. Lumilingon-lingon ito at nakikita niya na ang kanyang fiancé ay buong pusong nag-aalala sa sekretarya nito. Habang nagtatrabaho si Elena, ay hindi mawala sa isip niya ang ginawa nitong iskandalo. Nag-aalala ito na baka magalit ang kanyang fiancé at mawalan pa ng malaking business partner. Pagkatapos ng trabaho ay hinintay ni Elena si Brandon upang sabayan ang uwi. Ngunit hindi pa man ito nakakalabas sa main door ng company, ay bumuhos ng malakas na ulan, kung kaya naman mabilis nang tinawagan ni Elena si Brandon upang paalalahanan na magdala ng payong. Ring lang ng ring ang cellphone ni Elena, walang sumasagot. Aakma na sanang umakyat pabalik sa opisina ni Brandon si Elena. Nang mahagip ng kanyang mata si Brandon, papalapit sa pintuan. Si Brandon ba to? Nanghina ang boses ni Elena nang makita ang kasama ni Brandon, si Micah. Nakahawak sa kanyang braso habang hawak-hawak naman ni Brandon mula sa kanyang kabilang kamay ang payong. Payong na regalo ni Elena sa kanya. Dahil alam nitong hindi mahilig magdala ng payong si Brandon. Walang ibang dala si Elena na payong. Gamit din ni Brandon ang pinag-ipunan nilang sasakyan, sakay-sakay si Micah. Kung kaya naman walang choice si Elena, kundi sumugod sa ulan habang naghihintay ng taxi. Pagka-uwi sa bahay ay mainit si Elena. Balot na balot ng kumot at pilit humihigop ng sabaw. Sakto namang kakarating lang din ni Brandon. O Elena, bakit balot na balot ka? May sakit ka ba? Bakit ngayon ka lang? Nahatid mo ba siya ng ligtas? Seryoso, ngunit tahimik na sambit ni Elena. Ano ba sinasabi mo? Teka, may lagdat ka nga. Mabilis na kinapa ni Brandon si Elena. Nabasa ka ba ng ulan? Di ba bawal ka magkasakit? Siya. Nagkasya ba kayo sa pahing na binigay ko sa'yo? Akala ko, pang isang tao lang yun eh. Ano ba sinasabi mo? Tumaas ang boses si Brandon. Kung wala kang payong, hindi dapat nagsabi ka. Sinagot mo ba ang tawag ko? Kitang-kita ng dalawa kong mata, Brandon. Kung paano ka kaingat na hindi mabasa ng ulan ng Micah na yun. Habang ako, fiancé mo, lumusong sa ulan, naghintay ng taxi. Isa pa, ang galing naman at ako pa yung naunang umuwi kumpara sa inyo. Galit na sabi ni Ellen, habang pilit na nagsasalita sa kabila ng pag-ubo-ubo. Bawal siyang mabasa, Elena, so ako pwede? Tumigil ka nga. Nagsiselos ka ba? Mas mahal pa sa kita natin kada araw ang damit nun. Ang damit na dinumihan mo. Siyang nagdumi nun, hindi ako. Pwede pa, Elena. Tama ng kadramahan mo. Kailangan kong protektahan si Micah dahil kailangan siya ng company natin. Kailangan natin ng yaman at background niya. Kaya mag-isip-isip ka. Pero bakit kailangan mo siyang diktahan ng sobra? Para kung umasta ka, wala kang fiancé, Brandon. Dahil yun ang gusto ng mga tao. Mas makikilala ba ako kung hindi ako maglilik kay Micah? Paano ako? Naiiyak at frustrate na tanong ni Elena. Anong paano ka? Ikaw ang pakakasalan ko, Elena. Kang masyadong mainit. Isa pa, may papakiusap ako.
Pwede bang magiging kasal natin na exclusive lang sa'yo at sa'kin? Sumeryoso ang boss si Brandon. Ano? Malakas sa sigaw ni Elena. Brandon! Mahigit 7 taon na relasyon natin. Tagos sa publiko at tanging close friends at family lang natin nakakaalam. Tapos gusto mo pati kasal natin itatago? Nababalo ka na ba? Galit na tanong ni Elena. Huwag kang masyadong sobra kung mag-react. Kailangan muna nating makuha ang tiwala ni Micah para mag-invest ng malaki. At kapag kumita at lumago na tayo, pwede nating i-public. Kung nahintay mo ako ng 7 taong Elena, gayon ka pa kaya susuko? Iniwan ni Brandon si Elena habang si Elena ay pinoproseso ang mga pangyayari. Baka nga tama si Brandon. Masyado lang ako nag-overthink. Baka nga para sa amin lang din ang ginagawa niya para masecure ang future. Saglit na pagtitiis na lang, Elena. Dumating na ang araw ng kasal ni Brandon at Elena. Malaki ang narent nilang venue para dito. Ngunit bilang lang sa daliri ang mga naroon. Ina ni Elena, pastor, si Brandon, Elena, at ilang mga close friends nila. Bakit walang katao-tao, anak? Asa na magulang ni Brandon? Marami akong dalang gulay dito para sa aking mga balae. Pasensya ka, nanay. Hindi kasi ito in-announce public. May pinoprotektahan kasing project si Brandon. Masyadong malaki yun kaya ayos lang po. Abay, pero minsan lang ito sa buhay na mag-asawa. Gano'n ba kahalagang project na iyon para ilihim sa mga taong kasal nyo? Isa pa, kahit sana'y mga magulang ni Brandon ay nandito, baka naman inilihim niya rin kahit sa pamilya niya. Nagtatakan tanong ng ina ni Elena. Hindi naman siguro. Elena, hindi ka pa ba tapos? Darayan na yung pastor. Makikibilisan na lang dahil may asikasuhin pa ako. Mabilis sa sinuot ni Elena ang kanyang iba pang palamuti. Kakaibang ganda ni Elena at talagang nangingibabaw sa lahat. Sinabayan pa ng maganda nitong wedding dress kung saan kitang-kita ang hubog ng katawan ni Elena. Kung kaya't habang lumalakad ito papalapit kay Brandon, ay kitang-kitang pagkamangha ni Brandon sa magiging asawa. Maganda, matalino, mabait. Ganyan ang perpektong paglalarawan kay Elena. Mabilis lang din ang seremonya. Sa katunayan ay hindi rin naramdaman ni Elena na ikinasal na siya. Dahil sa sobrang bilis ng pangyayari, sobrang layo ng expectation at paghahanda niya sa kasal na mararanasan niya. Tapos ng seremonya, nasa isang kwarto na sina Elena at Brandon. Nag-aayos ang gamit upang magpahinga at maghanda para sa kanilang honeymoon. Mag-asawa na talaga tayo, mahal. Sobrang saya ko. Masayang sambit ni Elena habang tinutupi ang ilang mga damit, samantalang focus sa cellphone si Brandon. Siya nga pala, mahal. May regalo sa atin si nanay. Hindi na natin kailangang galawin ang natirang pera natin na gumastos. Niregaluhan tayo ni nanay na 1-week trip sa Paris. Grabe, no? Kahit hindi na grande ang kasal. At least, masusulit natin ang honeymoon. Nakapag-leave ka na ba? Wala pa rin kibos si Brandon. Lumingon na si Elena dito. Mahal. Nang biglang may tumawag kay Brandon, mabilis naman itong sinagot ni Brandon. Hello, Micah. Sige, papunta na ako. Ano nangyari? Pumunta si Micah sa office. Na-sprain daw ang paa niya. Nagmamadaling sabi ni Brandon. Saan ka pupunta? Kay Micah. Kailangan niya ako. Pero kakatapos lang ng kasal natin. At saka bakit siya yung pumunta doon? Alam naman niyang wala ka sa work ngayon, di ba? At saka may medic doon. Bakit ikaw yung tinawagan? Sunod-sunod na tanong ni Elena. Pwede ba, Elena? Huwag ka muna makasabay. Ako dapat na nandoon kasi ako yung sadya niya. Isa pa, baka may mangyaring masama kay Micah. Di maaari yun. Huling sambit ni Brandon bago tuluyang umalis. Hindi na pinigilan ni Elena si Brandon. Pinanood na lamang nito na umalis. Pinagmamasdan ni Elena ang hawak niyang tiket. Nasa iisang hotel sila kung saan dumiretso matapos ang reception sa kasal. Nagbabalak umuwi pa naman tala si Elena sa kanyang nanay para magpaalam at masinsinang magpasalamat sa ibinigay na regalo. Ngunit sa kalagitnaan ng pagbiyahe ni Elena, sakay sa taxi, ay natanaw niyang kanilang sasakyan na paniguradong gamit-gamit ni Brandon. Pumasok sa kanilang company, kaya imbes na dumiretso si Elena sa bahay ng kanyang ina, ay sinundan nila ito. Manong, pakisundan na lang po yung sasakyan na yon. Pagturo ni Elena sa lumikong kotse. Abay, dapat sinabi niyo ho agad.
Tsaka kotse ni Mr. Brandon yun ah. Paano niyo po nalaman? Ay, nakikita ko kasi sila kanina. Kakalabas ko lang sa garahe, kasama niya nga yung magandang babae. Pakiramdam ko yung nobya niya. Nanahimik na lamang si Elena dahil alam na niya agad kung sino magandang babae ang tinutukoy ng driver. Pagkababa ni Elena ay nag-abot lamang ito ng bayad at dumiretso na sa company. Huy Elena, akala ko ba nakalib ka? Bakit nandito ka? Namiss mo naman agad ang trabaho. May kukunin lang. Nawala na sina Brandon at Micah sa paningin ni Elena. Ngunit alam ni Elena kung saan lang mga ito pwedeng pumunta. Mabilis na umakyat si Elena sa office si Brandon. At doon, tumambad ang lahat kay Elena. Ang abalang sina Brandon at Micah. Hindi abala sa pag-uusap o pag-aayos ng papel, kundi abala sa hindi akalaing magagawa ni Brandon kay Elena bilang asawa niya. Mula sa maliit na awang ng pintuan, dahilan upang marinig ni Elena ang pinag-uusapan ng dalawa, ay tila ba bigla na lamang nanlambot ang mga tuhod ni Elena. Walang tanging tao sa opisinang yon, maging sa palapag. Tanging boses lamang ng dalawa ang nangingibabaw. Masakit pa rin ang paa ko. Mapang-akit ang sabi ni Micah habang nakayuko sa harap ni Brandon. Kita ng dibdib nito. Ay, sabi ko naman kasi sa'yo mag-iingat ka. Halika nga dito. Inabot ni Brandon ang papalapit na si Micah at agad naman niya itong pinaupo sa kanyang hita. Kitang-kita ni Elena ang lahat. Ngunit sa kabila ng sakit, hindi pa rin magawang umalis na Elena. Gusto pa rin niya itong panoorin. Sabi mo kasi, saglit lang. Baka mamaya nag-enjoy ka na kay Elena. Ay, magsiselos talaga ako. Ang boses ni Micah ay tila anghel sa lambing, ngunit may kakaibang tingin ito. Hindi. In-entertain ko lang ang nanay niya. Wala akong masyadong pumunta. Hindi ko rin pinalam sa parents ko na ikakasal na ako. Bakit ba kasi ayaw pa rin iwan yan sa Elena? Mayaman naman na ako, Brandon. I can give you everything, even the whole world. At saka hinihintay ko na lang na ipamana sa akin ng lolo ko lahat. At ako na yung pinakamayaman tao, di ba? So that we can live happily. Ines na sabi ni Micah na tila ba nagmamadali. Konting tiis na lang, darling. Dahan-dahang hinalikan ni Brandon ang leeg ni Micah. Nakikiliti ako, honey. Halinghing ni Micah. Kapag nakuha ko ng pinakatiwala ni Elena at lahat ng business plans bagay ang mga projects niya ay masolo ko at masolo ko rin ang credit sa company na ito. I-divorce ko agad ang babaeng yun. Promise? Lumiliyad-liyad na si Micah dahil sa halik na ginagawa ni Brandon. Promise. At itatapon ko na parang wala lang si Elena. Bilang kabayaran dahil matagal kitang itinago sa kanya. Ginamit ko lang talagang talino nun at nagpauto siya dahil lahat ay mawawala sa kanya. Mas matalino ka pa dun, hindi ka tanga. Unti-unti nang tumutulo ang luha ni Elena. Saksi ang tinga niya at mga mata sa panlulokong ginagawa ng dalawa. Naninindig ang balahibo ni Elena habang ang kamay ay nakakuyong. Hindi alam ni Elena kung ano ang mararamdaman niya. Sa loob ng 7 taon nating pinagsamahan, alin pa doon ang hindi totoo? Gano'ng katagal mo na ako niloloko, Brandon? Mahinang tanong ni Elena habang ang mga mata ay nakatuon lamang sa dalawa. Ngayong alam ko na lahat, sisimulan ko na rin na makipaglaro. Oo, Brandon, mahal kita. Kaya ipapadanas ko sa inyong pagmamahal kong higante. Umalis na si Elena habang sina Brandon at Micah ay tuloy pa rin sa ginagawa. Hindi lingid sa alam ng dalawa na alam na ni Elena ang kanilang pinaplano. Wala pang ideya sa Elena kung paano niya sisimulan ang paghiganti. Alam niyang kaunting panahon na lang ay makikipaghiwalay na si Brandon. Ayaw naman niyang pigilan ang plano ng dalawa. Gusto muna makipaglaro ni Elena at paniwalain sina Brandon at Micah na naloko talaga nila si Elena. Dinamdam ni Elena ang lahat dahil hanggang ngayon, hindi pa rin nagpaprocess sa utak niya ang kahayupang ginawa nila Micah at Brandon. Hanggang sa mapahinto si Elena sa isang parke, kung saan dinig niya ang umiiyak na babae na may kausap na lalaki. Gusto kong gumanti sa asawa ko. Hayop sila ng kabit niya! Tangis ng galit na babae. Wala tayong magagawa, Mrs. Pumirma po kayo sa divorce paper. Pwede po nating mabaliktad ang lahat.
Kaso sa dokumento mismo kay na ibinigay niya pumirma. Paano yan? Nasa kanya na lahat ng ari-arian ko. Minana ko pa yun sa magulang ko. Paano na kami ng anak ko? Kung gusto niyo, pwede mo siyang sampahan ng bawsi. Sige na, sir. Wala rin naman akong mapapala. Mabilis na umalis ang babae. Duman ito sa harap ni Elena. Maliwanag lahat ang narinig ni Elena sa usapan ng dalawa. Aakman na sanang tumayo si Ryan nang mabilis siyang lapitan ni Elena. Sir? Mariing lumingon si Ryan kay Elena. Ay, hello. Ano pong kailangan nila? Kayo po. Kailangan ko pong manghingi ng tulong sa inyo. Kilala mo ko? Actually, hindi po. Pero narinig ko kasi yung conversation yun ng babae kanina. Ano po ba kayo? Yung babaeng umiiyak? Hindi pa ba natapos ang sasabihin ni Ryan nang biglang tumunog ang cellphone niya. Ibibigay ko na lang sa iyo number ko and if you really need my help, pwede tayo magkita. Kailangan ko lang punta ng isang client ko. Nagmamadaling inabot ni Ryan ang number card kay Elena at umalis din ito agad. Ryan, sambit ni Elena habang hawak-hawak ang number card. Makalipas ang ilang araw ding hindi umuuwi si Brandon. Habang umahanap pa ng lakas ng loob si Elena na manghingi ng tulong kay Ryan, gusto niya munang mag-gather ng ilan pang information. Umuwi na si Brandon sa bahay. Magulo ang damit nito, samantalang si Elena naman ay naghihintay lamang doon sa sala. Wala bang tao dito? Pasigaw na tanong kay Elena. May nakikita ka ba? Pilosopong tanong ni Elena. Bakit ang tahimik ng bahay? Bakit walang kakaibang amoy? Di ba dapat ganitong oras nagluluto ka na? Ano't nakaupo ka lang dyan at binabasang walang kwenta mong libro? Akala ko kasi hindi ka na uuwi. Pagtapos ng kasal natin, pakiramdam ko, single na ako . Tahimik ang boses ni Elena. Ano sinasabi mo? Bahay ko to, Elena. Kaya uuwi talaga ako dito. Tsaka nung single, nasisiraan ka na ba ng ulo? Sobrang laki ng ginastos ko sa kasal natin. Bahay ko. At oo, ang laki ng ginastos ko sa kasal na 5 taon lang ang bisita. Saan ka ba galing, Brandon? Tumas ang boses si Elena. Agad namang nagbagong timpla ni Brandon na tila ba may tumapik sa kanya. Sapilitan nitong kumalma at nilambing sa Elena. Nagtatampo ka pa rin ba, mahal ko? Pasensya ka na. Narealize ko kasi na kailangan kong bumawi sa'yo. Nagtrabaho ko na mabuti. Dapat honeymoon natin yun. Ginamit ko ng panahon na yun para magkaroon ng maraming kliyente. Pwede naman ngayon natin ituloy ang honeymoon. Malambing, mapanlinlang, at mapang-akit ang sambit ni Brandon. At noong gabing yon, sinakyan din ni Elena ang nais si Brandon. Upang maipakita dito na wala siyang alam sa plano ni Brandon at Micah. May nangyari sa kanila bilang mag-asawa. Sa couch kung saan nakaupo ang dalawa. Dahan-dahang hinubad ni Brandon ang damit ni Elena. Hindi naman maipagkakaila na may magandang katawan si Elena. Isa sa nagustuhan ni Brandon dito. Walang tigil sa paghalik si Brandon at panggigigil sa katawan ni Elena. Sabik na sabik itong hagkan. Samantalang si Elena ay patuloy pa rin sa pagsakay sa plano ni Brandon. Hinahaplos ang likod ni Brandon dahil sa sensasyong nararamdaman nito. Ngunit ang halinghing, ang ungol at ang daing ni Elena ay totoo. Wala ka pa rin pinagbago, Elena. Ang sarap mo pa rin. Babaliw-baliw na sabi ni Brandon habang nasa ibabaw niya sa Elena. Sayang at pinili mo agad na umalis pagkatapos ng kasal natin. Naganda pa naman ako. Mapang-akit na sabi ni Elena. Sa akin ka lang ha. Sa akin lang yung katawan mo. Hinihingal na sabi ni Brandon. Asawa ko, pwede bang manghingi ng pabor? Sarap mo, Elena. Kahit ano bang gusto mo. Di ba, may kasalanan ka pa sa akin? Iniwan mo ako pagkatapos ng kasal natin. Gusto ko kasing bumawi ka. Patuloy pa rin sa pagiling si Elena sa ibabaw, habang sapos-sapo naman ni Brandon ang dalawa niyang hinaharap. Sige, sabihin mo, gagala ba tayo? Oo, sana. Sa dati pa nating pinupuntahan. Bukas na agad, please. Muling ibinao ni Elena ang pagkalalaki ni Brandon sa kanyang loob, dahilan upang masarapan ng husto si Brandon. Sure, mahal. Mabilis na ibinaligtad ni Brandon sa Elena. Ang nasa ibaba na ngayon ay si Elena, at ang gumagalaw na ay si Brandon.
Nagpalitan ng matatamis na halik at malalakas na ungol ang umaalingaw sa loob ng kanilang bahay. Nang mapagod, nasa kwarto na pareho ang dalawa. Mabilis na pinakailaman ni Elena ang cellphone ni Brandon. May lock ito kaya naman kahit risky ay kinuha ni Elena ang daliri ni Brandon upang gamitin ng fingerprints. Ganon din ay kinuha ni Brandon ang fingerprints ni Brandon. Inaligay ito sa isang website upang masave. Nang mabuksan ni Elena ang cellphone ni Brandon, tumambad ang maraming dokumento. Lahat ng iyon ay inilipat ni Elena sa kanyang laptop. Kahit hindi necessary na documents, basta tungkol sa company ay inilipat niya ito. Ito ang unang beses na kakalkalin ni Elena ang cellphone ng asawa. Kaya naman nanibago siya. Sa isang hidden application ni Brandon, nandun sila nag-uusap ni Micah. Usap na pang may relasyon. Kaya naman, hindi na nagdalawang isip na i-chat ito ni Elena. Magkita tayo bukas. Darling, sa address na isasend ko mamaya. I-open ko ang location ko para malaman mo nasan ako. Message niya kay Micah. Umayo naman ang panahon sa plano ni Elena nang biglang mag-reply agad si Micah. Namiss mo naman ako agad. Himalat nakapag-message ka. Tulog na bang pulubi mong asawa? O siya, sige. See you tomorrow. I love you. Huwag ka na mag-reply. Magigising na siya. I love you. Dinilit din agad ni Elena ang conversation na gawa niya. Maganda ang gising ni Brandon, kung kaya't ginising niya si Elena at mabilis itong pinagayak. Same day, same time. Masayang nagkakape sina Elena at Brandon sa lugar kung saan nila paborito. Batid ni Elena na sa mga oras din na yon ay papunta na si Micah sa coffee shop na nasabi. Hindi alam ni Brandon na sa bawat ngiti ni Elena ay may nakatagong plano. Isa lang tong ordinaryong araw kay Brandon, pero isang bitag para kay Elena. Tahimik na sumisip-sip ng kape si Elena habang pinagmamasdan ng paligid. Paminsan-minsan ay tumitingin siya sa relon suot. Parang may hinihintay ka yata. Kuryosong tanong ni Brandon dito. Mabilis namang ngumiti si Elena at napatingin kay Brandon. Wala naman. Ini-enjoy ko lang na magkasama tayo ulit. Ang sarap ng kape, no? Hindi ko alam na favorite mo pa rin yan. Ang tagal na kasi nating hindi pumupunta dito eh. Napangiti rin si Brandon. Ayan ang gusto kong marinig, na masaya ka. Alam mo naman na ginagawa ko lang lahat para sa future natin. About sa kape, gusto ko lang mag-explore ng iba't ibang lasa. Sa loob-loob ni Elena ay napakagad siya sa labi. Future natin? O future niya ni Micah? Ngunit hindi niya ipinakita ang galit kay Brandon. Bagkus, sinakyan niya pa ang lalaki. Mahilig ka talaga mag-explore at tumikim ng ibang lasa. Mariing tawa ni Elena. Agad namang nabilaukan si Brandon. Makalipas ang ilang minuto, ay bumukas ang pinto ng coffee shop. Bumaling agad doon ang paningin ni Elena. Agad na pumasok si Micah, ang inaasahang bisita ni Elena. Nakasuot ito ng mamahaling damit, magandang ayos at nakangiti pa. Habang hawak ang cellphone nito. Tila ba sigurado itong makikita niya si Brandon. Pagtingin ni Micah sa kanilang mesa ay agad itong natigilan. Nawalang ngiti nito at napalitan ng gulat. Nanlaki ang mga mata nang makita si Brandon nakaharap ni Elena. Brandon? Napalingon si Brandon. Halos malaglag ang hawak nitong tasa. Micah, bakit nandito ka? I mean, Miss Micah. Nagkatinginan ang dalawa. Napansin ni Elena ang bahagyang pagkataranta sa kanilang mukha. Ay, Miss Micah, kayo pala. Alam niyo po palang please na to? Or masyadong makwentong asawa ko sa paborito naming kapehan? Mapang-asar na bati ni Elena. What a coincidence! Dagdag pa nito dahil lubhang tahimik ng kapaligiran. Hindi agad nakasagot si Micah, ngunit pilit itong ngumiti. Oo nga eh. Nagkataon lang. Masarap daw kasi yung kape dito. Sabi sa mga reviews online. Ay talaga po, may social media page na pala talaga sila. Masyado na ako na-busy at hindi ko na alam. Pero kung ganun, sumama na po kayo sa amin. Sayang naman yung pagkakataon. Baka hindi ito aksidente. Nagpalitan ng tingin sina Brandon at Micah. Ayaw man nila ay wala silang dahilan para tumanggi. Napilitan si Micah na umupo. Magkatabi si Brandon at Elena. Samantalang si Micah ay nasa harap nila, parang batang nahihiya. Habang nag-uusap ang tatlo,
ay palihim namang nasisiyahan si Elena. Sa unang pagkakataon matapos malaman ni Elena ang mga panloloko ng dalawa, ay unti-unti nang gumagana ang plano niya. At ito pala ang simula. Makalipas ang ilang minuto ay dumating ang waiter. Ma'am, ito po bang order yung caramel iced coffee with extra whipped cream? Napatingin si Brandon kay Micah dahil alam ni Brandon na paborito yun ni Micah. Ngunit bago pa makasagot ang babae ay agad na nagsalita si Elena. Para siguro kay Miss Micah yan. Kabisado kasi ni Brandon yung mga gusto niya. Nabigla si Brandon. Napalunok si Micah at mabilis na tumango. Ang sweet niyo naman bilang business partners. Alam niyo maganda yan dahil smooth at comfortable na kayo sa isa't isa. Mabilis lang magsasucess ang partnership niyo. May diin ang huling salita. Pakiramdam ni Brandon ay may kakaiba sa kilos ni Elena. Ngunit hindi niya yun mabasa dahil wala namang kaide-ideya si Brandon na may alam si Elena lalo na't kilala ni Brandon si Elena bilang uto-uto. Napatay na patay sa kanya ang babae. Habang kumakain sila, ay biglang nagsalita si Elena. Siya nga pala, honey. Seryosong tanong ni Brandon. Kinakabahan na ito sa mga susunod na sasabihin ni Elena. Napag-isip-isip ko lang nitong mga nakaraan pagkatapos ng kasal natin. Nagtaka si Brandon dahil ang lambing ng tono ni Elena. Pero parang may mabigat itong sasabihin. Ano yun? Gumiti si Elena. Gusto ko mas makilala mga investors at partners ng kumpanya. Halos maluwa ni Brandon ang pastry na kinakain. Ganun din ay nanlaki ang mga mata ni Micah. Bakit naman bigla? Asawa mo na ako. Dapat siguro mas involved na rin ako dito. At saka, siya nga pala, Miss Micah. Aware ka naman po na mag-asawa na kami, di ba? Si Micah ay hindi mapakali at marahan na patango. Hindi. Akala ko walang asawa si Brandon eh. Pero ngayon, alam ko na. Talaga lang ha? Ani Elena sa kanyang sarili, pero matamis pa rin itong ngumiti. Balik sa iyo, honey. Total, malaking bahagi naman ako ng company. Okay lang kaya? Tumango lang naman si Brandon, ngunit iba ng tingin nito kay Elena. Maya-maya ay tumayo si Micah. Mag-CR lang muna ako. Baka mauna na rin ako, may urgent meeting kasi sa company. I'm gonna pay my orders. Nangangatad na sabi ni Micah. Ako na pong magbabayad. Presenta ni Brandon. Ang galante talaga ng asawa ko. Marami ka yatang naipon? Biro lang. Gumiti na lamang at umalis si Micah. Samantalang si Brandon ay tila sasabog sa kanina niya pang kinikimkim na galit kay Elena. Bakit ganun mo kausapin si Micah, Elena? Bakit mo sinabing magsawa na tayo? Nahibang ka na ba talaga? Nalilisik ang tingin ni Brandon. Mahina lang ang boses ito dahil nasa public place sila. Pero halos sumugat ng braso ni Elena dahil sa higpit ng hawak ni Brandon. Bakit Brandon? Yun naman totoo, di ba? Tignan mo, hindi pala alam ng business partner mo na kasal ka na. Baka bigla na lang magulat yun. Pero kahit na, may image kaming pinoprotektahan sa public na dapat maging patok. Anong image? Napasakiyon yung mga tao na posibleng merong namamagitan sa inyo? Asawa mo ko at dapat alam mong nararamdaman ko. Hindi na nagsalita si Brandon. Iniwan na lamang niya si Elena. Dahil sa bagay na yon, ay mas pinush pa ni Elena na gawin ang kanyang pinaplano. Hindi pa tapos ang lahat. Nagsisimula pa lang ako. Maling-mali ka ng pagkakakilala sa akin, Brandon. Lokohin niyo lang ako hanggang sa tumambad sa harapan niyo na kayong dalawa na palang niloloko ko. Sambit ni Elena sa kanyang sarili habang nakatingin sa malayo. Nang araw din na yon ay minessage na ni Elena si Ryan upang makipagkita. Doon na agad dumiretso si Elena sa isang tagong lugar kung saan niya gusto makipagkita kay Ryan. Nakaupo si Ryan sa isang patong-patong na gulo. Agad naman itong nakita ni Elena. Ryan, kanina ka pa? Hindi naman. Ano bang may tutulong ko sa'yo? At bakit dito pa tayo nakita? Tanong agad ni Ryan. Ako si Elena. Asawa ni Brandon Smith, ang may-ari ng Smith Company. May asawa si Mr. Brandon? Gulat na tanong ni Ryan. Oo, at hindi na mahalaga kung naisapubliko man ang relasyon namin o hindi. 7 taon na kaming magkasintahan at wala pang 1 buwan mula ng ikasal.
Pero nung araw din ng kasal namin, nahuli ko sila ng business partner niya. Niloloko ako at dinig na dinig ko ang plano nila. Diretso ang pagbigkas ni Elena, ngunit kitang-kita ni Ryan ang sakit at bighati sa mga mata ni Elena. Anong plano? Yan ba yung sinadya mo? Magpapatulong ka? Oo, Ryan. Gusto kong magpatulong sa'yo. Dahil dinig na dinig ko na balak may pag-divorce si Brandon kapag nailipat na lahat ng shares at pagmamay-ari ko sa kanya. Context lang. Akong dahilan kung bakit may Smith Group Company at bakit kilala si Brandon. Isa pa, matagal na nila ako niloloko. Alam din ni Michael Lewis yon. Michael Lewis? Gulat na tanong ni Ryan. Oo, alam kong kilala mo siya dahil hindi malabong hindi makilala ang apo ng pinakamayaman sa bansa. Oo. Maiksi lang ang sagot ni Ryan, pero may parang kakaiba doon. Tahimik lamang si Ryan matapos marinig ang pangalan ni Michael Lewis. Hindi lang basta kilala ni Ryan ang taong yon, dahil parte din ito ng kanyang misyon. Napansin ni Elena ang biglang pagtahimik at pagkabalisa ni Ryan. Bakit, Ryan? May problema ba? Kilala mo ba talaga siya? Napabuntong hininga na lamang si Ryan bago tumango. Hindi lang basta kilala. Ang law firm namin ang humahawak sa ilang legal matters ng Lewis Group. At may bagay pa ako hindi natatapos patungkol kay Micah. Pero sa akin na lamang yun at kaya kita matulungan. Nanlaki ang mga mata ni Elena na tila ba pakiramdam ni Elena ay magiging madali ng lahat. Kung ganon, dahil may alam ka na sa company nila o kay Micah mismo, mas lalo mo akong matutulungan at madadali ng lahat. Umiling si Ryan na tumayo, lumakad-lakad sa harapan ni Elena. Hindi ganun kasimple, Elena. Malaking pangalan ng kalaban mo. Kailangan nating maging maingat. Isang maling hakbang lang, baka ikaw pa yung mabaliktad. Tuso rin si Micah, kung kaya't hirap pa rin ako sa mission ko, lalo't nandiyan pa si Martha. Nalaki ang mga mata ni Elena nang makarinig ng bagong pangalan. Martha? Sinong Martha, Ryan? Martha, ang ina ni Micah. Total, parehas tayo ng taong tinatrabaho. Ipapaalam ko na sa yung planong tinutukoy ko. Paano? Plano? Matagal na ako nagsisilbi bilang abogado ng Lewis Group, especially ni Don Luis, ang pinakamayamang tao sa labas at loob ng bansa. At alam ko nang may kakaibang galaw ang nangyayari sa loob ng kanilang pamilya. At sangkot doon si Mike at Martha, ang mag-ina. Alam ko hindi si Mike ang tunay na apo ni Don Luis. At umahanap na lamang ako ng karagdagang ebidensya para mapatunayan yon. Nanlaki ang mga mata ni Elena dahil sa gulat. Matapos marinig ang mga impormasyon, hindi pamilyar sa Elena sa pamilyang meron ng Lewis. Paanong hindi? Siyang unika iha at heiress ng Lewis Group, di ba? Oo, kung kaya't madaling-madali ang mag-ina sa pamana ni Don Luis. Namatay sa isang aksidente ang anak ni Don Luis. Nagkaroon ng usapin noon na nagkaroon ng relasyon ng isang katulong at ang anak ni Don Luis. Nung araw na manganganak ang katulong, siya namang araw ng pagkamatay ng anak ni Don Luis. Car aksidente. Oh, anong nangyari sa asawa niya? Sa mag-ina na ng anak? Sina Martha at Micah yun, di ba? Yan ang pinapalabas si Martha. Nasunog ang ospital kung saan nanganak ang katulong na usap-usapang sinadya. Si Martha, in-arrange marriage sa unika iuni Don Luis. Ngunit hindi ito natuloy matapos malamang buntis pero ibang ama. Nang nasunog ang ospital, ipinalita ni Martha na naunang tumakas ang kasambahay at iniwan ng sanggol. Samantalang nasawi naman daw ang anak ni Martha. Kung kaya tiligtas niya raw ang apo ni Don Luis at pinakilalang si Micah yon. Ibig mo ba sabihin na posibleng hindi talaga namatay ang anak ni Martha at hindi talaga iniwan ng kasambahayan sa sanggol? Ibig sabihin ba nun ang tunay na apo ni Don Luis ay nawawala at si Micah ay ang tunay na anak ni Martha? Tama, Elena. Kung kaya naman sa tingin ko ay magkakasundo tayo sa pagtahak ng planong ito. Habang gumaganti ka sa asawa mo at sa kabit nito, papanagutin ko naman si Micah at Martha upang matigil ng panloloko nila kay Don Luis. Napangiti na lamang si Elena at tumango. Mas lalong umigting ang kagustuhan ni Elena na mapanagot ang dalawa dahil sa kasamaan dulot ng mga ito. Tahimik na napaupo sa Elena sa katapat ni Ryan. Ngayon lamang niya tunay na naramdaman kung gaano kalaki ang laban na papasukin nila. Papayag ako, Ryan. Pero sa ngayon, hindi ko na kayang magpakabiktima pa kina Brandon. Matagal siyang tinitigan ni Ryan bago nagsalita.
Kung gano'n, simulan natin sa pinakapundasyon upang masimulan natin ang lahat. Mula sa kanyang bag ay inilabas si Ryan ang isang maliit na notebook. Una, gusto kong malaman lahat. Simula nung nagsimula ang kumpanya niyo hanggang sa araw na nahuli mo sila o sa mga bagay na kahina-hinala mong napapansin. Sa loob ng mahigit 2 oras ay ikinuwento ni Elena ang lahat ng yun at bawat detalye ay pinahalagahan ni Ryan sa pamamagitan ng pag-take notes. Mula sa 7 taong relasyon nila, ang pagtatago ni Brandon sa kanilang relasyon, ang paggamit nito sa kanyang mga business plans, ang pagiging sekretarya niya sa sariling kumpanya, hanggang sa araw ng kanilang kasal. At ang pagtataksil ni na Brandon at Micah kay Elena. Samantalang si Ryan ay tahimik lamang na nakikinig, nakatingin sa mata ni Elena na hindi may kakaila ang sakit na naidulot sa kanya. Nakakaramdam ng pagkaawa si Ryan para kay Elena, pero nangibabaw naman ang katapangan. At nang matapos ang palitan ng istorya ay sinara na ni Ryan ang hawak na notebook. Salamat Elena at kinalulungkot ko lahat ng pinagdaanan mo. Pero may 2 problema tayo. Ano yun? Mabilis na sumagot si Elena. Una, posibleng sinusubukan ka nilang papirmahin sa mga dokumentong maglilipat ng shares mo. As in lahat at wala nang matira sa'yo. Natigilan si Elena at inalala lahat, maging ang narinig na usapan ni na Mike at Brandon. Ibig mo sabihin, oo, kung pera't kumpanyang habol nila, siguradong yun ang susunod nilang gagawin. Noong nakaraan, paulit-ulit na sinasabi ni Brandon na dapat daw mas pagtiwalaan ko siya. Madalas din siya magdala ng kung ano-anong papeles para pirmahan ko. Tumango si Ryan. Kaya mula ngayon, huwag kang pipirma sa kahit anong dokumento nang hindi mo muna pinapakita sa akin. Mas maging maingat ka. Kinukuha lang ni Brandon ang loob mo at pinapaniwala ka. At ang pangalawa, napangiti ng bahagya si Ryan at muling tumingin sa notebook. Kailangan nating paniwalain sila na nananatili kang tanga at namamanipula. Napatas ang kilay ni Elena. Kapag naramdaman nilang naghihinala ka, mag-iingat sila. Pero kung mananatili silang kampante, sila mismo magkakamali. Napaisip si Elena. Tama si Ryan, dahil baka kung alam lamang ni na Brand at Micah na alam na niyan lahat, siguradong magbabago ang kilos ng mga ito. So, magpapanggap pa rin akong walang alam? Oo. At habang ginagawa mo yon, tahimik tayo mag-iipon ng ebidensya. Kinagabihan. Umuwi si Elena sa kanilang bahay at saktong naroon na si Brandon. Nasa sala ito at may binabasang dokumento na tila ba napakahalaga. Pagkakita kay Elena ay ngumiti ito. Saan ka galing, darling? Kumain ka na ba? Nagpunta ako kay Mama. Malamig na sagot ni Elena. Tumango lamang si Brandon at matamis na ngumiti kay Elena. Pagkatapos ay inilapag nito ang hawak na folder. Siya nga pala, butit nandito ka. May kailangan lang akong ipapirma. Napatingin si Elena sa folder. Sa loob-loob niya ay napangiti siya. Tama ka, Ryan. Bulong ni Elena sa kanyang sarili. Ano yan? Anong klaseng documents at para saan? Additional restructuring documents lang ng kumpanya. Alam mo naman na ikaw yung secretary, kaya need ng signature mo dito. Kinuha ni Elena ang mga papel. Hindi niya binasa. Pagkusay ngumiti siya. Mamaya ako napipirmahan. Pagod pa ako eh. Marami kami na pag-usapan. Ang saya nga eh. Gusto mo bang ikwento ko sa'yo lahat? Bagyang nagbagong ekspresyon ni Brandon. Hindi naman mahaba yung pipirmahan mo, darling. Hindi ka na nga makikinig sa kwento ko. Minamadali mo pa ako. At saka hindi na working hours, no? Tsaka na yan. Pagkakaalam ko, mga ganyan documents ay hindi naman minamadali dahil need pa i-undergo for constructive checking. Napansin ni Brandon na pagod na nga ang itsura ni Elena, kung kaya't hindi na niya ito kinulit kasi baka makahalata. Ay, sige na nga. Papahinga na rin ako. Iiwan ko lang dito mga papers at ibigay mo na lang sa akin kapag napirmahan mo na. Kahit wag mo nang basahin, naproprove ko na yan multiple times. Para lang yan sa betterment ng company natin. Bila ni Brandon bago ito umalis. Napangiti lamang si Elena habang pinagmamasdan ng asawa. Kinabukasan ay agad na kinuna ni Elena ng litrato ang bawat pahina ng dokumento at pinadala kay Ryan. Halos 10 minuto lamang ang nakalipas ay tumawag ito. Elena, wag na wag mong pipirmahan yan. Nanginig ang kamay ni Elena. Bakit? Kapag pinirmahan mo yan, halos mawawala ang kontrol mo sa kumpanya. Pero nung binasa ko parang walang kakaiba.
Puro legal jargons nga lang. Oo, Elena, at abogado ko. Lahat yan ay may hidden intentions. Pakiramdam ni Elena ay muling nadurog ang puso niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na handang gawin ni Brandon yon sa kanya. Ganito na pala kalalim ang plano ni Brandon, na para bang wala kaming pinagsamahan sa loob ng 7 taon. Anong gagawin natin? Tumahimik sandali si Ryan at pagkatapos ay nagsalita. Pipirma ka. Nalaki ang mga mata ni Elena. Ano? Akala ko ba? Pero hindi ngayon. Napakunot noo sa Elena. Hayaan nating isipin nilang malapit ka ng sumangayon. Kapag naging kampante sila, mas marami silang ipapakitang tunay na intensyon. Pero minamadali na niya ako sa pagpirma. Baka makahalata siyang tumatanggi ako. Itabi mo yung original copy of that papers. May papadala ako sa iyo na din na mga copy. Alam kong hindi nababasahin ulit yan ni Brandon at pirma mo na lang ang mahalaga sa kanya. Sa documents na ipapadala ko ay same contents. Pero ang ilalagay ko yan lahat ng share sa company at ari-arian ng property ni Brandon mula ng pagkabinata niya ay pinapasa sa iyo. Napanganga na lamang si Elena sa katalinuhan ni Ryan. Naaawa siya kahit papano kay Brandon pero mas mainam na yon kesa siya yung matalo sa huli. Salamat Ryan, hihintayin ko. Lumipas pang ilang mga araw. Mas naging malambing pa si Brandon. Palagi na itong may dalang bulaklak. Minsan ay pagkain para kay Elena. Ngunit alam na ni Elena ang dahilan. At parang isang laruang debaterya na lang ang tingin ni Elena dito. Ang bawat pagpapanggap ni Brandon ay lalo lamang nagpapatibay sa determinasyon ni Elena. Siya nga pala darling, yung pinapapirma ko pala sa'yo, ayos ba? Malambing na sabi ni Brandon. Dahan-dahang inilabas ni Elena ang mga papel at nakangiting inabot kay Brandon. Ah, oo. Napirmahan ko na kagabi. Napirmahan mo na rin pala. Na-photocopy ko na rin in case na mabasa o mawala ang original. Pasensya ka na, honey, kung natagalan na. Pagkukunwari ni Elena. Mabilis na gumuhit ang malaking ngiti sa labi ni Brandon. Tila masayang bata na hinablot ni Brandon ng papel at tinignan na mabilis ang pirma ni Elena. Andon lahat at kumpleto. Sa isip-isip ni Brandon ay simula na ng tagumpay nila ni Micah at pwede na siya makipag-divorce kay Elena. Sa wakas. O siya, darling, mauna na ako para may pasa na lang natin to. Salamat. I love you. Marahang humalik si Brandon sa pisngi ni Elena. Habang nagmamadaling umalis si Brandon ay naiwan nakangiti sa Elena. Nasa kanyang original copy at photocopy lang ang hawak ni Brandon. Hindi ko alam kung paano kuminalang utu-uto at tatangatangang tulad mo. Patuloy pa rin sa plano sina Elena at Ryan. Samantala, nakikipagkita din ng palihim si Ryan sa isa sa mga dating accountant ng Smith Group. Doon nila nalaman ang isa pang nakakagulat na impormasyon. Marami sa mga proyektong nakapangalan kay Brandon ay si Elena talagang gumawa. Ngunit pinalabas lamang na si Brandon ang utak ng lahat. Nang malaman yun ni Elena, ay napaluha siya, ngunit galit ang namutawi. 7 taon niyang pinayaman ang lalaking sumira sa kanya. 7 taon niyang itinanim ang pangarap at aanihin lang ni Brandon na mabilis. Hindi pa huli ang lahat. Huwag ka mawawalan ng pag-asa, Elena. Andito ako para tulungan ka. Nakakatakot siya. Huwag ka mag-alala. Dahil ngayon, hawak na natin ang katotohanan. Lumipas ang ilang linggo sa mga panahong yon ay lalo pang naging kampante sina Brandon at Micah. Dahil hawak na nila ang mga dokumentong pinirmahan ni Elena, buong akala nila ay wala ng hadlang sa kanilang plano at hawak na mismo nilang tagumpay. Sa office si Brandon, masayang nagbabangga ng wine glass sina Brandon at Micah na tila ba nagdiriwa. Congratulations, honey! Sa wakas, magiging malaya ka na rin. At magiging official na tayo. Ngumisi si Brandon habang iniikot ang hawak na alak. Pinadausdos si Brandon ng kamay sa hita ni Micah. Nakasalukuyang nakaupo sa lamesa, sa harap ng swivel chair niya. Di ko akalaing magiging ganun kadali. Isang pirma lang na Elena, tapos na lahat. Akala ko pa naman matalino siya. May kabobohan taglay din palang babaeng yun. Siguro umaasa siyang mahal ko talaga siya. Tumawa si Micah at hinawakan ng korbata ni Brandon, sabay dahan-dahang hila papalapit sa kanya. Sinabi ko naman sa'yo, masyado siyang mabait, masyadong tanga para paghinalaan tayo. At higit sa lahat, uto-uto. Lakas kasi ng karisma mo, baby.
Pero wala eh. Sa'kin ka lang talaga. 7 taon ko rin pinagtiyagaan yun. Sa wakas, may sasapubliko na rin natin ang relasyon natin. Ikaw lang naman ang mahal ko eh. At walang makakapantay sa'yo, Maika. Pareho silang nagtawanan. Agad na nagsunggaban ng halik ang isa't isa. Habang matamis na nagpapalitan ng halik, ay agad na naipasok ni Mike ang tanong. Kailan ka makikipag-divorce sa mangmang na yon? Malandi nitong tanong. Pagpunta na ako doon at pag-settle ng araw ng kasal natin, gusto kong invite ang babaeng yan na nakasuot ang basahan. Malakas sa tumawa ang dalawa. Hindi na ako makapaghintay at malapit na rin na maipamana sa akin ng Louis. And finally, we'll be the happiest couple in the world. Mayaman na masaya pa. Ginagawa na ni Mami ng paraan tungkol sa lolo ko, kuno. Halakhak ni Micah. Kawawa talaga ang mga tanga, no? Akalain mo yun. Napakatalino nyo ni Tita Marta at napaniwala yung CEO ng Lewis Group na ikaw ang tunay na apo. Oo, at sana mamatay na agad ang matandang yun. Habang naglalampungan ng dalawa, nagpapaulan ng ungol at halinghing ay hindi nila alam na may nakaupo sa kabilang mesa sa labas ng opisina ni Brandon. Tahimik na nagmamasid si Ryan at malinaw niyang narinig ang bawat salita ng dalawa na mabilis na pinindot ang recorder na nakatago sa kanyang relo. Lahat ng yon nakuha na ni Ryan. Kinabukasan ay umuwi si Brandon sa bahay. Naabutan niya si Elena na nagdidilig ng halaman. Elena, Lumingon si Elena at mabilis na inilapag ang watering. May kailangan ka ba, honey? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Brandon. Inilapag niya sa mesa ang isang folder. Mabigat ang pagbagsak ni Brandon sa mga papel. Punong-puno ng kumpiyansa at pagiging arugante. makikipag-divorce na ako. Bagaman handa na si Elena, bahagya pa rin nanikip ang kanyang dibdib. 7 taon. 7 taon ang pagmamahal. At ito na nga ang hinihintay niyang pagtatapos. Tahimik na nakatingin si Elena sa papeles. Bakit? May nagawa ba ako mali? Anong problema? Pagpapanggap ni Elena. Napabuntong hininga si Brandon at ngumisi. Gusto mo talaga malaman? Laking gulat ni Elena nang dumating si Micah. Magandang kasuotan at humawak sa braso ni Brandon. Micah! Alam na ni Elena ang tungkol kay Brandon at Micah, pero parang winawasak pa rin ang puso niya nang makita ang dalawa. Mas dumoble ang sakit. Ngunit makalipas ang ilang segundo ay ngumisi ito. Kayo na ba? May kung anong naramdaman si Brandon nang marinig ang biyak na boses ni Elena. Samantalang abot tainga naman ang ngiti ni Micah. Itinaas ni Mike ang kanyang ring finger. Ipinakita ang makinang na singsing. Tama ka, Elena. At ikakasal na rin kami kapag pinirmahan mo ng divorce paper. Napangiti si Elena na siya namang ikinataka ni Brandon. Hindi niya inaasahan ganung kadali ang magiging desisyon para kay Elena nang pirmahan agad ni Elena ang papel. Congratulations and best wishes. Kawawa ka naman. Hindi mo ba alam na matagal ka na naming niloloko? At hindi mo man ang naisip na isang mababang uri ng tao sa lipunan ka lang at malabong makahanap ng tunay na pag-ibig? Masakit kay Elena lahat, pero alam niyang dito na rin ito papunta. At siya nga pala, hindi ka na rito titira. Pero dahil may pinagsamahan naman tayo, pwede ka matulog dun sa lumang bodega. Ha? Pero bahay ko naman to, Brandon. Bakit kailangan ko umalis? Malakas na tumawa si Brandon at si Micah. Noon yun, Elena. Dahil sa katangahan mo, pinirmahan mo documents na naglalaman ng consent at buong puso mong pagpayag na mapupunta sa akin lahat ng ari-arian mo. At maging ang company na binild mo mag-isa, mapupunta na rin sa akin. Grabe ka. Grabe ka, Brandon. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Pagpapanggap ni Elena na apektado siya sa lahat. Masakit kay Elena pero lalo lang umiigting ang gumanti sa dalawa. Si Elena ay nagtiyagang matulog sa maliit, madumi at maalikabok na bodega. Walang kung ano, tanging personal na gamit lang. Samantala, sa kabilang panig ng siyudad ay abala naman si Ryan sa kanyang tinatapos na misyon. Nasa lumang archive room siya ng Lewis Group kasamang isang matandang dating empleyado. At sa wakas, nahanap na nila ang hinahanap nilang dokumento.
Hindi lubos sa kalain ni Brandon na matatagpuan niya ito sa haba ng panahong paghahanap. Birth records, hospital records at mga lumang litrato ng anak ni Don Luis. Maskulado at ang mata na pamilyar ang ganong itsura ng mata na para bang namumukhaan niya at may kahawig. Napakunot noo si Ryan nang mapatingin sa isang lumang larawan. Isang lalaki kasamang babaeng nakasuot ng unipormeng pangkasambahay. Ang babaeng yun ay tila ba nakita na niya kung saan. Napahinto si Ryan na matagal dahil sa pamilyar ang mukha. Masyadong pamilyar. Mabilis niyang kinuha ang litrato ni Elena mula sa kanyang cellphone at doon nilang napagtanto magkahawig si Elena, ang kasambahay at ang anak ni Don Luis. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis na minessage si Elena. Imposible. Paano? Nagkita si Ryan at Elena. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Ryan at ipinakita na niya agad ang larawan. Natigilan si Elena at hindi nag-alinlangang magsalita. Nanay ko yan. Bakit may picture ka niyan? At bakit? Mali, sino lalaking kasama niya? Tinitigan ng matagal ni Elena ang larawan at itsura ng lalaki. Parang binuhusan naman ng malamig na tubig si Ryan. Sigurado ka? Ha? Oo, bakit? Teka, may picture ako ng nanay ko. Mabilis na inilabas ni Elena ang picture at hindi nga nagkamali. Ang nasa larawan ay nanay ni Elena. Anong buong pangalan ng nanay mo? Liza Mendoza. Nanlaki ang mga mata ni Ryan. Iyon ang pangalan ng kasambahay na matagal nang hinahanap ni Don Luis. Natahimik si Ryan at hindi ito makapaniwala sa revelasyon na nangyayari. Ang babaeng tinulungan niyang makaganti sa asawa nito at minamaltrato ni Brandon at Micah na pilit na pinapabagsak ay posibleng tunay na tagapagmana ng pinakamalaking negosyo sa bansa, ang Lewis Group. Bakit ba, Ryan? Bakit naging interesado ka kay nanay? At saka saan mo ba nakuha yung picture na yan? Naguguluhan tanong ni Elena dahil halos hindi na maipinta sa gulat ang mukha ni Ryan. Hindi siguro maganda ako sa akin mismo magmumula. Pwede mo ba ako samahan sa bahay niyo? Yung sa naro ng nanay mo? Naguguluhan man ay agad namang pumayag sa Elena. Malaki naman ang tiwala ni Elena kay Ryan at nananabik na rin ito na malaman ang nais iparating ni Ryan. Kinagabihan ay agad na pinuntahan ni Ryan ang bahay ni Elena kung saan naroon din ang ina nito. Pagkakita pa lamang ni Ryan sa matandang babae, ay agad niya itong nakilala mula sa lumang litrato. Elena, anong ginagawa mo rito? Kasama mo ba si Brandon? Hala, hindi ako nakapag-grocery pero makakapagluto ako. Nag-aalalang sabi ni Lisa, ang ina ni Elena. Ngunit agad namang nabaling ang mata ni Lisa sa kasama ni Elena, kay Ryan. Kilala ni Lisa si Ryan. Dahil hanggang ngayon ay nakikibalita pa rin ito sa Luis at si Ryan ang madalas itong makita. Magandang gabi po. Nay, si Ryan po. Ang abogado ng Lewis Group Company at kaibigan ko. Alam ko, kilala ko siya, anak. May sasabihin ba kayo kaya kayo nakasadya dito? Bumibigat ng tensyon at kabog ng dibdib ni Lisa. Kilala niyo po ako? Oo, taga Lewis ka rin, di ba? May gusto ka bang ibalita? Naguguluhan na si Elena. Tila ba ang daming nalalaman ng kanyang nanay tungkol sa mga Lewis. Dahan-dahang inabot ni Ryan ang litrato kay Lisa. Kitang-kita ni Lisa ang itsura ng pinakamamahal niyang lalaki, ang ama ni Elena. Tila may kumurot sa puso ni Lisa kung kaya't dahan-dahan tumulo ang luha nito. Totoo, alam ko kung anong gusto mong ipahiwatig at alam ko na rin ang sadya mo. Patagal ko nang hinihintay na dumating ang araw na ito. Natigilan si Elena at napatingin sa nanay niyang napaupo dahil sa emosyon. Nay, ayos lang po ba kayo? Ano po bang meron? Huminga ng malalim ang kanyang ina at sa unang pagkakataon ay sinabi nito ang buong katotohanan. Naging kasambahay ako ng Lewis Group. Isa akong galing sa maliit na syudad at nakipagsapalaran dahil sa hirap ng buhay. Pero hindi ko lubos sa kalaing papasok ako sa malaking gulo. Nakilala ko si Anthony, ang uniko iho ng Lewis Group. At oo, Elena, si Anthony Lewis ay ama mo. Ikaw ang tunay na apo ni Don Lewis. Ama ko? Bakit niyo lang po ito sinabi?
Bakit buong buhay ko iniisip kong inanakan ka lang ng isang walang kwentang lalaki, Nay? Nagsimula nang mag-crack ang boses ni Elena. Sobrang punong-puno ng bigat at sakit ang pagkakataong ito. Dahil inisip lang kita, Elena. Hindi natin alam kung anong kayang gawin ng Marta na yon. Ilang beses na niya ako sinubukang patayin at maging ikaw. Kaya nung gabing nasusunog ang ospital, ay mabilis kitang itinakas dahil alam kong pakana ni Marta yon. Hanggang sa nalaman ko namatay na pala si Anthony. Nagluksa ako mag-isa. Ni hindi ako makalapit nung binuburol siya. At kung pupunta man ako sa puntod ng tatay mo, ay laging patagot kinakabahan. Tahimik lang si Ryan at Elena habang pinapakinggan lahat ng katotohanan. At alam kong matagal ka nang hinahanap ni Don Luis. Pero hanggang ngayon, natatakot pa rin ako na mapunta ka sa bahay na yon. Lalo na't si Marta at ang anak niya nang magmamay-ari nun. Gusto kitang ilayo sa kanila, anak. Patawarin mo ako. Agad din namang naintindihan ni Elena ang kanyang ina. Niyakap niya ito at nakaramdam siya ng pagkaawa para sa pinagdaanan ng ina. Samantalang ang tungkol kay Brandon ay hindi pa pinapaalam ni Elena sa ina. Kinabukasan ay dinalaw ni Elena, Ryan at Liza ang puntod ni Anthony. Sa ilang taon nakalipas, ngayon na lang ulit nakapunta si Liza sa puntod ng minamahal. At sa unang pagkakataon, ngayon lang dinaramdaman ni Elena ang pangungulila sa ama. Ngunit sa hindi inaasahang panahon at sobrang mapaglaro ng tadhana, nung araw na yon ay dumalaw din si Don Luis sa puntod na nag-iisa niyang anak. At dito rin unang nagtagpo si Elena at Don Luis. Ryan, what are you doing here? Gulat na tanong ni Don Luis nang makita si Ryan. Ngunit sa kabilang banda, natigilan si Elena at Lisa. Naglagabog ang dibdib ni Lisa. Tama ba nakikita ko? Ikaw si... Nagtagpo si na Don Luis at Lisa at doon na rin nabisto ang lahat. Nalaman ni Don Luis lahat ang panloloko ni Marta at Micah at dito na rin niya nalaman na ang tunay niyang apo ay si Elena. Napuno ng emosyon na tagpo si na Elena at Don Luis. Dumating ang pinakahinihintay na araw. Ang engranding kasal ni na Brandon at Micah. Halos lahat ng malalaking personalidad sa bansa ay naroon. Mga negosyante, mga artista, mga politiko at maging si Marta. Nasa gitna ng lahat si Brandon habang proud na ipinakilala ang magiging asawa na si Micah. Samantalang si Micah ay nakasuot ng napakamahal na wedding gown. Sobrang kinang na mga alahas at tila naguglo ang ganda sa lahat. Balita ko, kasal yan si Mr. Smith at may long-term girlfriend yan. Tapos, balita ko na dahil daw sa babaeng yun kung bakit naging successful ang Smith Company. Oo na, nakakabingi naman ng bulong-bulungan. Para matapos sa lahat, ipinapakilala kong babaeng tinutukoy niyo. Nagulat ang lahat nang biglang pumasok si Lena. Nakasuot ng basahan, luma at kupas-kupas. Tila ba isang pulubi. Bago pa man ang kasal ay sinabihan nila si Elena na gawin ito at hindi rin naman tumanggi si Elena para maging maayos at huling halakhak na nina Micah at Brandon yon. Nagulat ang lahat. Lahat ng tingin ay na kay Elena. Oh my gosh! Hindi ako makapaniwala. Elena, what are you doing to yourself? Tumawa ito. Ngunit si Elena ay nananatiling tahimik. Hindi ka ba nahiya? Ganyan ang isusuot mo? Yan ang tinutukoy yung naging asawa ni Brandon. Nakakasuka. Nakisabay din si Marta sa panlalait ni Micah habang sunod-sunod ang bulong-bulungan. Bagay naman sa kanya magmukhang basahan. Total wala na siyang pera. Nakakaawang nilalang. Lumapit si Brandon at kinuha mikropono. Mga kaibigan, gusto ko lamang ipakilala ang dating asawa ko. Oo, dating asawa. Dinivorce ko na siya. Dahil ang totoo ay si Micah talaga mahal ko at hindi yan. Para matapos na rin ang chismis, hindi na kami mag-asawa. Halos hindi mapakali sa kilig si Micah. Samantalang nadismaya naman ang mga bisita dahil sa ugaling ipinakita ni na Brandon. Ngunit nagpatuloy si Brandon sa paglalantad. Ginawa ko lamang siya sekretary noon. Ginamit lahat ng talino at skills. Pero tanga-tanga pa rin talaga siya at umaasang may magmamahal sa kanya na dahil lang doon. Wala siyang silbi sa akin. Nagtawanan sina Mike at Marta.
At gusto ko ring ipaalam na simula ngayon, akin na ang buong Smith Group. Itong dokumento na nagsasad na kusang loob na ibinigay sa akin ni Elena ang lahat maging properties niya. Kung kaya't sama-sama tayong mag-grow. Nagpalakpakan ng ilan, lalo na mga kilala at mayayamang bisita. Ngunit biglang bumukas ang malaking pinto. Laking gulat ang lahat. Patuloy pa rin sa pagpapanggap si Elena. Lahat ay napatayo dahil dumating ang pinakamahalagang tao, si Don Luis. Agad naman lumiwanag ang mukha ni Micah. Lumapit siya dito na tila ba inaasahan na talaga ni Micah ang pagdalo ng kanyang lolo. Lolo, sabi ko na nga ba't ayaw niyong mamiss ang mahalagang celebration sa buhay ng nag-iisa niyong apo? Hindi pa po kayo late dahil magsisimula pa lang po celebration. Sunod-sunod na wika ni Micah habang binabati rin ito ni na Brandon at Martha. Ngunit hindi siya pinansin na matanda. Sa halip ay dire-diretso itong lumapit kay Elena at nagulat ang lahat. Don Luis, huwag niyo pong pansinin yan. Isa lang po siyang hamak na basahan. Pinapunta ko po yan dito para ipamukha sa lahat na si Michael lang ang kaya kong pakasalan. Oo nga po, Lolo. Tatawag na ako ng gwardiya para lumayas na yung babaeng yan. Hindi po yan makaka-apekto sa kasal namin. Mabilis sa lumakad si Martha at kinaladkad si Elena paalis. Bitawan mong anak ko, Martha! Halos yumanig ang buong venue nang marinig ang lakas at galit na sigaw ni Lisa. Ang lahat ay napatingin dito. Gulat na gulat sila at nagtataka kung sino yon. Lisa, anong ginagawa mo rito? Tila ba nabalutan na rin ng kaba at pagkabalisa mukha ni Martha. Bitawan mo siya, Martha. At ayokong dumampi ang kahit kaninong kamay sa balat niya. Tumayo si Brandon sa tabi ni Micah. Ang lahat ay nagulat. Sir, si Micah po talaga ang mahal ko. Ginamit ko lang sa Elena. Huwag po kayo magalit kung nagkaroon ng eksena. Hindi pa man natatapos ang sinasabi ni Brandon, ay mabilis na may tumama sa kanyang mukha. Isang malakas na sampalang dumagundong sa buong bulwagan. Natigilan ng lahat. Si Don Luis ang sumampal kay Brandon. Kasunod nito ay isa pang sampal kay Micah, maging kay Martha. Walang hiya kayong lahat. Paano nyo nagawang linlangin ako at pahirapan ang apo ko? Sinisigurado kong gabi-gabi kayo magdurusa. Galit na sigaw ni Don Luis. Tahimik ang buong venue. Lumapit si Ryan hawak ang makapal na folder. Matagal na naming iniimbestigan sina Martha at Micah at hindi na kayo makakapag-deny pa dahil batid na ng lahat ang katotohanan. Ipinakita ni Ryan ang lahat ng ebidensya kasamang DNA results, ang hospital records, mga lumang litrato at mga testimonya. Hindi si Mike ang tunay na apo ni Don Luis. Lumayas ka rito, Ryan! Traitor ka! Pinagkakatiwalaan ka pa naman ng Lewis Group tapos sisirain mo lang ang pamilya namin dahil sa kasinungalingan mo! Malakas na sinampal ni Elena si Micah. Nakakaawa ka, Micah. Biktima ka rin ng pagiging gahaman ng ina mo. Muling sinampal ni Elena si Micah. Ang sampal na yan ay para sa pag-agaw mo ng pagkakataong maranasan kong mabuhay sa tunay kong buhay. Muling sinampal ni Elena si Micah. At ang sampal naman na yan ay para sa pang-aagaw mo sa asawa kong tanga, bobo at mahidang utak. Nanlaki ang mga mata ng lahat dahil sa ipinakita ni Elena na tapa. Malakas naman tumawa si Brandon. Ako pa talagang tanga. Sino kaya sa atin ang pumirma sa mga documents na ipamimigay ang ari-arian? Malakas na humalakhak si Brandon, ngunit mas malakas naman ang tawa ni Elena. Nakakatawa ka, Brandon. Nakakaawang katanghan mo. Wala ka talagang alam. Kaya kahit ikaw, alam mo sa sarili mong hindi ka makakapagtayo ng sariling company dahil wala kang utak. Natigilan ang tawa ni Brandon at nagulat sa sinabi ni Elena. Kumpiyansang humarap si Elena sa mga tao. Itinaas ang document record na iniabot ni Ryan. Ito ang documents na tinutukoy niya. At bago ko ito pirmahan, ay nabago ko na. Alam ko na matagal ng plano at panloloko niya sa akin ni Micah. At sinasakyan ko lang kayo para umasa kayong nagmumukha akong tanga. Pero tinatawanan ko lang kayo. Basahin mo, Brandon. Dahil ang papel na may pirma mo at pirma ko ay nagsasaad na lahat ng ari-arian mo, properties, maging mga shares sa company ay buong puso mong ibinibigay sa akin. Mag-divorce man tayo o hindi. At ang tunay lang na dokumentong pinirmahan ko ay yung divorce paper. Halos mapaluhod si Brandon, nanghihina. Halos mapunit ang papel habang binabasa.
at doon niya napagtanto ang tanga-tanga niya. Hayop ka, Elena! Anong klaseng tao ka? Lolo, tignan mo kung paano kami sirain ni Elena. Hindi niya lang matanggap na ako yung mahal ni Brandon, kaya pati ikaw nililin lang niya. Malakas na tumama ang pala ni Don Luis kay Micah. Nang matapos ng kalokohang ito, total, nandito na rin naman ang lahat. Nakasad sa mga credible at tunay na dokumento na si Elena Mendoza, anak ni Lisa Mendoza, ay ang tunay na anak ni Anthony Mendez. Kung kaya naman, ang tunay na tagapagmana ay... Lumapit si Lisa kay Elena at hinawakan ang kamay nito. Tila ba nabunutan ng tinik sa lalamunan si Lisa dahil matapos ang ilang dekadang paghihirap ay umayon din sa kanilang panahon. Si Elena, Parang sumabog ang buong venue. Hindi makapaniwala sina Brandon at Micah. Hindi! Imposible! Nagwawalan sigaw ni Micah at Marta habang hawak-hawak sila ng mga bodyguard. Lumapit si Don Luis kay Elena na yakap-yakap ang ina. Apo, ang dami kong pagkukulang sa'yo. Ang dami kong gustong iparanas sa'yo. Kaya sasamantalihin ko ng araw na ito. Kaharap ng mga mayayamang tao, media, at mga taong sumira ng buhay at tiwala natin. Ililipat ko na sa'yo lahat ang pagmamayari ko. Sa'yo at sa'yo lang. Halos gumuho ang mundo ni na Brandon at mabilis na lumuhod sa harap ni Elena. Elena, mahal. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Alam mo ginagawa ko lang to lahat para sa atin. Akala ko si Mike at tunay na apo ni Don Luis. Kinuha ko lang talaga ang loob niya na para perahan lang. Para magsama na tayo. Patawarin mo ko. Lahat ay bahagi lang ng plano ko. Brandon? Crack na boses ni Micah. Oo, Micah. Hindi talaga kita mahal dahil hindi ka naman matalino. Wala kang ikakapantay kay Elena. Dahan-dahang lumuhod si Elena sa katapat ni Brandon at mabilis na umukit ang matamis na ngiti sa kanya. Pinapatawad mo na ba ako? Alam ko namang mahal mo ko at ganun din ako. Kaya naman, ipakulong mo na si Marta at Micah at mamuhay tayong masaya at mayaman. Oo, Brandon. Tumayo ka dyan. Ipapakulong ko sila. Sobrang saya ni Brandon. Kasama ka. Damhin mo at ninyong tatlon lahat ng klase ng pagdurusa. Sa iyo na mismo nanggaling na utu-utot tanga ko. Pero hindi na pagdating sa'yo. Mabilis na kinuha ng mga bodyguards ang tatlo. Nagwawala, nagmumura at sumisigaw. Nakulong sina Marta at Micah dahil sa pandaraya at pamemeke ng mga pagkakakilanlan. Samantalang si Elena ay naging bagong tagapagmana ng Lewis Group. 3 taon na nakalipas mula nang mabunyag ang lahat. At parang kahapon lang nangyari ang mga bagay na yon. 3 taon na rin mula nang gumuho ang mundong pilit na itinayo ni na Brandon, Micah at Marta sa ibabaw ng kasinungalingan. At 3 taon na rin mula nang tuluyang mabago ang buhay ni Elena. Marami ang nagbago. Ngunit kung may isang bagay na hindi kailanman nagbago, yun ay ang kabutihan at pagiging mapagpakumbaba ni Elena. Maagang nagising si Elena sa malawak na silid ng Lewis Mansion. Bahagyang sumilip ang sinag ng araw mula sa malaking bintana na tumatama sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang bumangon at naupo sa gilid ng kama. Ilang segundo siyang nanatiling tahimik. Minsan, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang ito na ang buhay niya. Noon, gigising siya ng madaling araw upang magluto, maglinis at magtrabaho ng halos walang pahinga. Noon umikot ang buhay niya sa pangalipin ni Brandon na akala niya'y pagmamahal pa rin. Ngayon, siya nang isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng kayamanan, hindi niya nakalimutan kung saan siya nagsimula. Mabilis siyang nagtungo sa hardin at gaya ng nakagawian niya sa loob ng 3 taon, naabutan niya doon ang kanyang ina. Nakasuot lamang ng simpleng bestida si Lisa habang inaalagaan ng mga halaman. Ngumiti si Elena. Nay, ang aga mo na naman. Nauna ka pa yatang sumikat sa araw eh. Napalingon si Lisa at ngumiti. Kasi naman anak, hindi talaga ako sanay na walang ginagawa. At saka baka manghina ang katawan ko. Ako din ang mahihirapan. Napailing si Elena. Ilang beses ko na sinabi sa'yo, pwede ka na magpahinga. Buong buhay mo nang pinanindigan ng pagiging kasambahay. Kaya hindi na ako magtataka kung bakit nahulog sa'yo ng pinakamayamang anak niyang Luis. Tumawa lamang si Lisa at pasimpleng kinurot si Elena na para bang dalaga pa.
Ano ka ba? Napakabulera mo pa rin talaga. Hindi mo naman na kailangan ng pera. Pero siguro kung nasan man ngayon si Anthony, alam kong masaya-masaya na yon. Lumapit si Elena at niyakap ang kanyang ina mula sa likuran. Salamat, Nay. Napakunot noo si Lisa. Para saan? Halos araw-araw ka na nagpapasalamat. Sa lahat. Sa pagpapalaki mo sa akin, kahit ikaw lang yung mag-isa. Sa lahat ng sakripisyo mo. Napaluha si Lisa. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ng anak. Dahil yun ang dapat. Dahil anak kita. At ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko, Elena. Makalipas ang ilang minuto, ay dumating naman si Don Luis. Sa kabila ng kanyang edad, ay bakas pa rin ang awtoridad at karisma na matanda. Malakas pa rin ito. Ngunit sa tuwing kaharap niya ang mag-ina, tila isa lamang siyang ordinaryong lolo. At ano na naman dun drama yung dalawa? Napatawa sina Elena at Lisa. Lumapit si Don Luis at agad na niyakap si Elena. Hindi pa rin nawawalang panghihinayang na matanda. 26 na taon niyang hinanap ang tunay niyang apo. 26 na taon siyang nabuhay sa kasinungalingan. At ngayong natagpuan na niya si Elena, ayaw na niyang sayangin pa ang kahit isang araw. Siya nga pala, may meeting ka mamaya po. Lolo naman, Sunday ngayon. Aba, ay akala ko ba ikaw ng masipag na CEO? Napangiti sa Elena. Sa loob lamang ng 3 taon ay lalo niyang napalago ang Lewis Group. Marami siyang itinayong scholarship program. Nagbukas ng mga foundation para sa mahihirap. Nagbigay ng trabaho sa libo-libong tao. At higit sa lahat, hindi niya kailanman pinabayaan ang mga dating empleyado na niwala sa kanya nung wala pa siyang pangalan. Dahil na rin yun sa tulong at kooperasyon ni Ryan. Isang araw ay dumalaw sa Elena sa dating gusali ng Smith Group. Ngayon, isa na itong foundation para sa mga single mothers at kababaihang nakaranas ng pang-aabuso. Ang daming nabigyan ng mga opportunities dito. Pagpasok pa lamang niya ay sinalubong na siya ng mga dating empleyado. Ma'am Elena, salamat po talaga sa ginawa niyo para sa amin. Napangiti lamang si Elena. Noon, siyang pinakawalang halaga sa kumpanyang yon. Ngayon, siya nang nagbibigay ng panibagong pag-asa sa iba. Walang anuman, kaya sipagan niyo pa para marami tayong matulungan. Sa kabilang banda, may isang tao namang nanatili sa tabi ni Elena sa lahat ng pagkakataon na isa sa pinaka-pinasasalamatan ni Elena at may malaking bagay na naidulot sa kanyang buhay kung bakit niya natatamasa ang ganitong bagay. Si Ryan. Mula sa pagiging abogado na willing siyang tulungan, naging kanyang kaibigan at naging sandigan. Hanggang sa unti-unti, naging tahanan. Hindi naging madali para kay Elena na muling magtiwala. Dahil hanggang ngayon, iniisip niya pa rin ang 7 taong puno ng kasinungalingan. Pero para kay Elena, napatawad na niya si Brandon at hinding-hindi na ito kailanman makakaapekto sa kanya. Maraming gabi ang ginulo ni Elena sa pag-iyak. Maraming beses siyang natakot. Maraming beses na take advantage, niloko at inapi. Ngunit hindi siya minadali ni Ryan na magmahal ulit. Nanatili lamang ito sa kanyang tabi. Tahimik, nakaagapay, matatag at tapat. Isang gabi, habang nasa hardin ng mansyon ng dalawa, biglang nagsalita si Ryan. Alam mo, Elena, 2 taon na kitang nililigawan. Napatawa si Elena. Pinibilang mo pala? Grabe ang tibay mo ha. Oo naman, kasi gusto kong malaman kung kailan mo ako sasagutin. Napailing si Elena. Hindi ka ba napapagod? Ngumiti si Ryan. Bakit naman ako mapapagod, Elena? Walang pagod pagdating sa'yo. Sobrang proud ako dahil sa tibay at lakas mo. At kung ikaw lang din naman ang aking kakapaguran, papayag akong mapagod araw-araw. At ikaw ba napagod nung minahal mo si Brandon nung 7 taon? Natigilan si Ellen. Kung kinaya mong magmahal ng ganong katagal sa maling tao, mas kaya kong hintayin ng tamang tao. Hindi napigilan ni Elena ang mapaluha. Sa pagkakataong yon, alam niyang handa na siyang magmahal muli. At alam niya nang si Ryan na ang tamang taong hinihintay niya. Oo, Ryan. Handa na akong sagutin ka. Nagyakap ang dalawa. Punong-puno ng tunay at dalisay na pagmamahalan. Pagkaraan ng ilang minuto o ilang buwan, ay nag-propose si Ryan. Simple lamang. Walang mamahaling restaurant,
at walang media. Nasa hapagkainan lamang at habang sabay-sabay na kumakain. Bigla na lamang lumuhod si Ryan. Nakapagpaalam na siya sa ina ni Elena at kay Don Luis. At wala ring dahilan upang hindi ito paboran. Na kay Ryan ang lahat. Elena, pwede mo bang hayaan na habang buhay kitang alagaan? Halos maiyak si Lisa para sa kanyang anak. Dahil batid ni Lisa ang pinagdaanan ni Elena. Maging si Don Luis ay palihim na nagpahit ng luha. At sa wakas, tumango si Elena. Walang rason para tanggihan ng ganyang klaseng pag-ibig. Salamat sa paghihintay, Ryan. At salamat sa pagmamahal. NES, papakasalan kita. At sa wakas, dumating na ang araw ng kasal. Punong-puno ang simbahan, mga mahal nila sa buhay at pamilya ni Ryan. Maging mga mayayamang tao at mga natulungan ni Elena. Ngunit hindi tulad ang una niyang kasal. Hindi tago, hindi minadali. At sa altar, suot ang pinakamagandang tuksido habang hawak-hawak ang puting bimpo. Naghihintay sa pagbukas ng pintuan ng simbahan. Habang dahan-dahang naglalakad si Elena, suot ang puting wedding gown. Nang ibabaw ang ganda niya sa lahat. Tila isa siyang prinsesa sa mga fairy tale. Hindi na siyang babaeng pinasuot ng basahan. Hindi na siyang babaeng iniwan at pinahiya. Hindi na siyang babaeng umiyak mag-isa dahil sa kagustuhang mahalin. Siya na ngayon ang babaeng minahal ng tama. Nang makarating siya sa altar, ay agad siyang sinalubong ni Ryan. Mahigpit itong hinawakan ng kanyang kamay. Ang ganda mo. Hindi na ako makapaghintay na maging asawa ka. Napangiti si Elena. Mas maganda ang buhay ko dahil sa'yo at hindi na rin ako makakapaghintay na i-offer ang buhay ko sa'yo. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!